Mula sa kalawakan ng Barangay Ibayugan Buhi, ang bawat sagwan ay para sa pangarap na makaangat sa laylayan. Ngunit sa patuloy na pagsalubong ng bansa sa mga rumaragsang unos, hindi natatapos sa pagpapaigting ng pagtugon ang dapat na solusyon. Dahil sa bawat tahanang nabaon, may mithiing pilit ipinaglalaban upang makabangon. Ang pagtila ng ulan ay karaniwang hudyat ng pagtatapos ng sakuna. Isang panibagong simulang mas matatag at mas maliwanag. Ngunit sa patuloy na pagsalubong ng bansa sa mga rumaragasang unos, hindi dapat natatapos sa pagpapaigting ng pagtugon ang solusyon. Dahil sa bawat tahanang nabaon, may mithiing pilit ipinaglalaban upang makabangon. Mahigit isang taon na ang nakalipas nang manalasa ang bagyong Christine sa Bicol. Libo-libong pamilya ang nawalan ng bahay at ari-arian dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa. Habang nakabangon na ang karamihan mula sa pagkakalugmok, may iilan pa ring hindi pa tuluyang nakababangon mula sa pagguho. Isa na rito ang Barangay Ibayugan Buhi, Camarines Sur, isang mabundok na barangay sa tabi ng Lake Buhi. December 2024 nang huli naming bisitahin ang Barangay Ibayugan. Isang taon nang makalipas, bahagyang nag-iba na ang tanawin dito. Ang dating kulay kayumanggi ay naging luntian dahil sa muling pagtubo ng mga damo at halaman sa mga lugar na natabunan ng lupa. Sa aming pagbalik noong December 16, 2025, muli naming nakausap si Tatay Ronald Urbon, 43 taong gulang. Hindi pa man sila tuluyang nakakabangon, unti-unti nang umuusad ang kanilang pamumuhay. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ni Tatay Ronald. Isa siya sa mga unang nagigising upang salubungin ang umuusbong na araw sa ibabaw ng Lake Buhi. Dito niya hinahanap ang araw, sa tubig, sa lambat, at sa pag-asang may maiuuwing pagkain at kita para sa kanyang pamilya. Ibinahagi ni Tatay Ronald na nakabalik na siya sa kanyang hanap buhay pagkatapos manalasa ng bagyong Christine. Diyan po sa tubig, minsan ipukot, tapos nag-isra. Yung lambat po, bagang pang-rakop niya isra man. Sa halagang 20 pesos na puhunan para sa pambili ng fingerlings, minsan ay umaabot sa 400 pesos ang kinikita niya at kung mamalasin naman ay wala itong kinikita. Minsan, inaabot din sa 1,000 pag sinesearch din sa tubig. Bira lang, sir. Lalo pag masama ang panahon, pag ganito, medyo nakakuha ako pakuro konti pang araw-araw. Sa paghupa ng baha, mabilis na muling pumapalaot ang mga tulad ni Tatay Ronald upang salyuhan ang kanilang pagbangon sa gitna ng lawa. Gayunpaman, sa likod ng mga punong lambat ay may iba pang sektor na tila pilit ibinabaon ng agos dahil unti-unti mang nakakaangat ang pangingisda. Ang pagbangon ay hindi pare-pareho para sa lahat. Habang unti-unting bumabalik ang normal na daloy ng buhay sa baybayin ng lawa, isang mabigat na katahimikan naman ang bumabalot sa bukirin ng Ibayugan. Ang dati sakahan na simbolo ng kasaganahan ay naging malawak na sementeryo ng mga pananim na nabaon sa makapal na lupa. Bahagya man itong naging luntian, hindi mga pananim ang sumibol dito, kundi mga damong pilit na tumutubo sa mga batuhan. Ayon kay Mere Rose Repatacodo Saez, punong barangay ng Ibayugan, hirap pa rin ang mga magsasaka na bumalik sa kanilang pamumuhay. Hindi pa talaga siya okay kasi mga palayan nga ni isa 1% wala nakakapagtanim. Ano siya, na landslide, hindi siya mataniman. Wala silang pagpipilian kundi talikuran muna ang araro at tumahak sa ibang hanap buhay upang may mailaman sa kumakalam na sikmura ng kanilang pamilya. Kadalasan nasa Maynila for construction, yung mga kalalakihan, yung mga babae halos nasa kasambahay ngayon. Para sa mga magsasaka,
Ang trahedya ng Bagyong Christine ay hindi natatapos sa pagkatuyo ng lupa. Ito ay nagpapatuloy sa bawat magsasakang tumatalikod sa bukid. Dala ang sugat ng pagkalugmok na tila wala nang hihintayin pang aanihin. Ngunit bukod pa sa kanilang hanap buhay, isang malaking suliranin din ang paglaho ng kanilang tahanang masisilungan. Martes 16 ng Disyembre 2025, nang una naming bisitahin si tatay sa Ibayugan. Pansamantala silang nanunuluyan sa bahay na pagmamay-ari ng kanyang bayaw. Hindi na raw dito naninirahan ang kanyang pamangkin kung kaya't dito na lang sila pinatuloy. Hindi man ito pang matagalan, ngunit sapat na ito upang mayroon silang matutuluyan. Ayan, dito mismo sa lupang tinatayuan natin ngayon nakalubog ang dating bahay ni Tatay Ronald dahil sa landslide ng Bagyong Christine. Medyo okay naman ngayon. Kasi yung bahay nga, napayos ko na rin. Ako lang naman kasi gumagawa niya. Kaya medyo nakarecover naman kami. Ngunit, unti-unti mang nakababangon na mula sa pagkalugmok. Ang takot na bumabalot sa kanila ay dumadaloy pa rin tuwing may unos. Ani ay daladala pa rin nila ang takot. Ito ang mismong naramdaman nila nang dumaan ang bagyong uwan nitong Nobyembre, na matatanda ang umabot sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Sobra pong takot naman. Ayun nangyari atong landslide. Di naman maintindihan yung ginawa. Gaabi pa pati. Naging handa naman na ang pamilya ni Tatay Ronald, kaya 3 araw pa lamang bago ang bagyo ay lumikas na sila. Inabisuhan din sila ng kanilang punong barangay tungkol sa paparating na bagyo. Sa kabutihang palad, hindi malala ang idinulot ng bagyong uwan sa Ibayugan. Yung suwong po, adto na nag-agi sa sentro ko na dili. Anong Da man po. Nag-evacuate po, ma'am. Amo, diyan po sa kuwa, sa center. Sa kabila ng pagiging ligtas mula sa nagdaang bagyo, ang patuloy na paninirahan sa isang lugar na madalas kapitan ng pagguho ng lupa at pagbaha ay isang napakalaking panganib. Higit pa sa pagiging ligtas tuwing may unos, kailangan din ng mga residente ng masisilungang tahanang malayo sa panganib. Kaya naman, malaking ginhawa para sa pamilya ni Tatay Ronald nang mabalitaan nilang mabibigyan sila ng bagong bahay. Ay masaya po. Medyo nakahinga kaming maluwag. Kasi kahit papano mayroon din kaming malipatan kung sakaling may mangyari na naman dito sa amin. Isa lamang ang pamilya ni Tatay Ronald sa 75 pamilya mula sa Ibayugan na mabibigyan ng bagong bahay sa ilalim ng Nakabuhi Paglaam Village, isang programang pabahay ng National Housing Authority na matatagpuan sa Barangay de la Fe, Buhi. Upang makarating sa nasabing pabahay, mula sa Ibayugan, kailangan munang pumalaot ng 30 minuto sa lawa papuntang sentro ng bayan, at saka naman sasakay ng door-to-door ng humigit kumulang 15 minuto. Sa Biyernes o 19 ng Disyembre pa ang nakatakdang pagbigay ng susi sa bagong bahay ni Tatay Ronald. 3 tulog na lang, magkakaroon na ng bagong tahanan ang kanyang pamilya. Isang kanlungang malayo sa banta ng sakuna. Kabilang ang pamilya ni Tatay Ronald sa unang hanay ng mga pamilyang bibigyan ng bagong bahay matapos ang Bagyong Christine. Ayon kay Zaes, bukod sa mga residente ng Ibayugan, may 41 pamilya rin mula sa Barangay Iraya ang kabilang sa mga makakalipat na sa kanilang bagong bahay. Ang priority nito, Ibayugan, Iraya, Santa Cruz, Ipil, Igbak, San Buena, Lakeside. Itatap namin sila, pinapaalam naman to. Ang pinag-priority namin ito, yung prone landslide and then yung sa palibot ng Pangpang at sa mga sapa. Ayon kay Edmund Butch Malaya, Municipal Administration ng lokal na pamahalaan ng Buhi, prioridad ng pabahay ang mga pamilyang walang lupa at bahay. Kulang ang kita sa pang-araw-araw, mga squatter at ang mga bahay na malapit sa mapanganib na sakuna tulad ng mga nakatira sa Ibayugan. Isa din yun sa mga consideration na dapat mabigyan natin ng tama at marangal na pamumuhay doon sa village.
Ayon naman kay Saes, nasa 4x7 meter ang laki ng bahay at mayroong 2 kwarto. Sapat na para sa isang pamilya. Ngunit bahay lamang ang sagot ng pamahalaan. Ang kuryente, tubig at iba pang pangangailangan sa bahay ay hindi nasakop dito. Ang ilaw naman ito, hindi to kasi sakop ng NHA. Sa kanila talaga at tubig. Pero yung LGU naman, na gumagawa naman ng paraan para mapatubigan. Pero silang magbabayad. Kaya lang, papapasok na ditong tubig. Yung sa Brawasa. Mula sa Ibayugan patungong Timog Kanluran sa De La Fe, sumisilip ang pag-asa sa anyo ng mga bagong tahanan. Ang mga pandasyong ito ay hindi lamang semento at yero. Ito ang sagot sa panalangin ng mga pamilyang nasalanta ng nagdaang sakuna. Sa aming muling pagbisita kay Tatay Ronald makilipas ang 3 araw, hindi na namin siya sa Ibayugan hinanap, kundi sa De La Fe. Hindi maikubli ang kanyang galak dahil sa unang pagkakataon, pinihit niya ang susi ng pintuan ng sariling bahay. Isang simpleng galaw na naghuhudyat ng malaking pagbabago. Sobra pong saya, sir. Kasi kahit pa paano, ngayong Pasko may pinakamalaking tulong sa amin na natanggap. Hindi na alintana para sa pamilya ni Tatay Ronald ang kawalan ng supply ng kuryente at tubig. Dahil isa lang umano ito sa mga sakripisyo na kailangan nilang gawin para sa kanilang bagong simula. Mama po, okay na okay sa amin. Dawa, nalidipisa lang kami niya pa sunod-sunod. Pero makakukunasan na kami gayod niyan. Kasi siyempre, panibagong buhay na naman din eh. Mula sa pagturing sa lugar bilang pansamantalang tuluyan, patungo sa pagbuo ng mga plano para sa sariling tahanan. Sa gitna ng pagyakap sa bagong tirahan, nananatiling nakatali ang isang paa ni Tatay Ronald sa kinalakihang Ibayugan. Bagaman sa De La Fe na maninirahan ang pamilya, kailangan nilang bumalik sa Ibayugan dahil andoon ang kanilang kabuhayan. Pabalik-balik lang po ako dito. Di man po ako pwedeng mag-stay atong mga pirang aldaw. Pero man lang po ako dito. Basta anak buhay ko adto. Masakit po dito para tipon-tipon kami, hindi pa man kami nakakapta na panggastos naman. Para magtrabaho po ako. Isa si Tatay Ronald sa mga nakabalik na sa paghahanap buhay na hindi na kailangang umalis sa kanilang bayan. Ngunit kahit siya, ay nahihikayat na ring umalis at magtrabaho sa ibang lugar dahil hindi sapat ang kanyang kinikita sa pangingisda. Baka nga na maka-Christmas pwede ako magtrabaho na sa kontraksyon. Tayo yung mga ni-graduate na naman pati yung high school ko. High school po 2. Tapos si Mirea naman ito yung nagikuha naman baga na OGT naman. Hirap man sa pagtataguyod, nandyan naman ang kanyang 3 anak na may trabaho na tumutulong din sa kanilang pinansyal. Yung mga anak ko kasi may mga trabaho na rin. Kaya medyo na rin sa amin, nakasuporta. Para kay Tatay Ronald, gaano man kalayo ang biyahe at gaano man kabigat ang trabaho, ang mahalaga ay mayroon na siyang tiyak na uuwian. Isang tahanang hindi na lamang pangarap, isang realidad na naghihintay sa kanyang pagdating. Ang pagtila ng ulan ay maaaring magbigay ng katahimikan, ngunit hindi nito agad binubura ang sugat ng panahon. Para kina Tatay Ronald at barangay ng Ibayugan, ang sakunang iniwan ng Bagyong Christine ay hindi lamang nasusukat sa mga bahay na nawasak, kundi sa mga pangarap na naputol at sa mga kabuhayang hanggang ngayon pilit binubuo muli. Sa kabila nito, nananatili ang tibay ng mga tulad ni Tatay Ronald. Sa bawat paghagis ng lambat, sa bawat biyaheng pauwi sa pamilya, at sa bawat araw na kanyang tinatahak sa pagitan ng lumang pamayanan at bagong tahanan. Pinapatunayan niyang ang sugat ng panahon ay maaaring manatili. Ngunit hindi nito kayang burahin ang pag-asa. At sa pag-asang iyon, patuloy ang pakikibaka para sa isang pagbangong hindi lamang makalilipas, kundi tunay na maghihilom.
Sa aming pag-alis sa bagong tahanan ni Tatay Ronald, bitbit namin ang kanyang kwento na kahit anumang pagsubok ang ating maranasan, basta tayo magsumikap, ating makakamtan ang tugatog ng pag-asa. Ako si John Ray Labres, ang inyong lakbay, mamamahayag.